Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng dagat ay may nakatayong malaking puno ng talisay. Ang punong iyon ay matagal nang nakatindig sa baryo, mas matanda pa raw kaysa sa pinakamatanda nilang residente. Likas na lapitin ng mga bata ang puno, lalo na kapag dapit hapon, dahil sa mga malalapad nitong dahon na nagbibigay ng lilim. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, maraming alamat ang nakakabit dito. Sinasabi ng matatanda na may nakatirang engkanto sa loob ng puno, isang nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao, ngunit nararamdaman kapag tahimik na ang paligid at nagsisimula ng humaplos ang malamig na hangin ng gabi. Ang pamilya ni Mang Elias at Aling Marta, kasama ang kanilang 3 anak na sina Ramon, Liza at Boyet, ay kabilang sa pinakamahirap sa baryo. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid, at ang tanging kabuhayan nila ay ang pagtatanim ng mais at gulay sa maliit nilang lupa. Ngunit sa kabila ng hirap, mabubuting tao ang mag-asawa. Madalas nilang tulungan ang kanilang mga kapitbahay kahit pa sila mismo'y kapos. Isang gabi, matapos ang isang araw ng pagtatanim, naglakad si Ramon, ang panganay na anak, papunta sa puno ng talisay. May dala siyang lampara at umupo siya sa lilim ng puno. Habang pinagmamasdan niya ang bilog na buwan na sumisilip sa pagitan ng mga dahon, bigla niyang narinig ang malamig na tinig na bumubulong. "Bata, bakit ka malungkot?" Napalinga si Ramon, ngunit wala siyang makita. Ang puso niya ay kumabog at napalunok siya ng laway. "Sino po kayo?" tanong niya habang kumakapit sa hawakan ng lampara. Mula sa liwanag ng buwan, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang magandang engkanto. Ang kanyang balat ay kumikislap na tila ginto, at ang kanyang buhok ay mahaba at kumikintab na parang sinag ng araw. Ang kanyang mga mata ay bughaw na parang dagat. Siya ay nakasuot ng puting kasuotan na tila gawa sa sinag ng buwan. "Ako ang nananahan sa punong ito," wika ng engkanto, may tinig na banayad at musika sa pandinig. "Matagal ko nang nakikita ang iyong pamilya. Alam kong kayo'y nagsusumikap ngunit laging kulang. Ako'y nagnanais na tulungan kayo." Hindi makapaniwala si Ramon. "Totoo po ba yan? Bakit niyo kami tutulungan?" Ngumiti ang engkanto. "Dahil mabubuti kayong tao, ang kabutihan ninyo'y umaabot hanggang dito. Sa bawat pagtulong ninyo sa inyong mga kapitbahay, kahit kayo'y walang-wala, nararamdaman ko iyon, at nais kong suklian ang inyong kabutihan." Mula sa kanyang palad ay lumabas ang isang maliit na sisidlan na yari sa ginto. Iniabot niya iyon kay Ramon. "Dalhin mo ito sa iyong mga magulang. Huwag ninyong bubuksan hanggat hindi kayo magkakasama. Ang sisidlang ito ay may biyaya." Dali-daling umuwi si Ramon, dala ang gintong sisidlan. Nang makita ito ng kanyang mga magulang, nag-alinlangan sila. Ngunit nang sama-sama nilang buksan, tumambad ang liwanag mula sa loob, at doon nila natuklasan ang mga butil ng gintong bigas. Ang butil ng bigas na iyon, kahit gaano kaliit, ay nagiging maraming salop kapag isinaing. At hindi lamang iyon, ang bawat pagkain mula rito ay nagbibigay ng lakas at kalusugan na hindi nila dati nararanasan. Unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Ngunit kasabay ng kanilang pag-asenso, may mga matang nagsimulang magmasid sa kanila, mga kapitbahay na naiingkit at mga taong hindi naniniwala na ang kanilang biglang kasaganaan ay dulot ng sariling sipag. At mula sa lilim ng punong talisay, tahimik na nagbabantay ang mabuting engkanto, handang ipagtanggol ang pamilyang kanyang pinili. Simula nang mapasakamay ng pamilya ni Mang Elias ang mahiwagang bigas mula sa engkanto, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin sa kanilang buhay. Ang kanilang hapagkainan na dati halos walang laman maliban sa nilagang gulay, ngayon ay puno ng mainit at mabangong kanin na busog sa lasa.
Ang bawat subo ay may kakaibang lakas na bumabalot sa katawan. Maging si Aling Marta na madalas sumasakit ang likod dahil sa pagtatanim ay nakaramdam ng gaan at sigla. Si Boyet naman na laging sakitin at hinihika ay unti-unting gumaling. Dahil hindi na sila nagugutom, mas nakatuon ang pamilya sa pagtatanim at pag-aalaga ng kanilang lupa. Ang kanilang mga pananim ay unti-unting umusbong ng masigla, tila ba nabiyayaan din ng misteryosong lakas mula sa engkanto. Sa bawat linggo, tinarayo na sila ng mga bumibili ng kanilang ani. Ngunit sa bawat biyayang natatanggap nila, mas dumadami rin ang mga matang nakatingin. May mga kapitbahay na nagsimula ng magtanong, bakit biglang gumanda ang ani ng pamilya ni Elias? Bakit parang hindi sila nauubusan ng makakain? Hindi kaya may ginagawang kakaiba ang mga yan? Maging si Kapitan Mando, ang pinuno ng baryo, ay nakapansin. Isa siyang lalaking sakim at makasarili. Matagal na niyang minamaliit si Mang Elias dahil sa kahirapan nito. Kaya't nang makita niyang unti-unting umaangat ang pamilya, agad na kumulo ang kanyang dugo. Isang gabi, habang nakaupo si Kapitan Mando sa kanyang malaking bahay na yari sa matibay na kahoy, kinausap niya ang kanyang asawa. Masyado nang mabilis ang pagangat ng mga Elias, anya habang humihigop ng alak. Hindi iyan basta gawa ng sipag lang. May itinatago silang sekreto. Sekreto? Sagot ng kanyang asawa na si Aling Rosa, na kilala ring usisera. Hindi ba't dati wala silang makain? Ngayon ay parang sagana sa lahat ng bagay. Baka may nahukay silang kayamanan. Kung may kayamanang nakatago, ako ang nararapat na may-ari niyon bilang kapitan ng baryo. Tugon ni Mando at kumislap ang kanyang mga mata sa kasakiman. Kinabukasan, kumalat na ang mga tsismis. Ang mga kumare ni Aling Marta ay dumalaw, kunwari nakikiramay sa pagod ng mag-asawa, ngunit ang totoo ay nais lamang silipin ang kanilang hapagkainan. Nako, Aling Marta, ang puti at bango naman ng bigas ninyo. Wika ng isa, sabay singhot sa hangin. Saan kayo nakakabili niyan? Baka pwedeng makisabay kami. Ngumiti lamang si Aling Marta at umiwas ng sagot. Alam niyang hindi lahat ay dapat niyang ipagtapat. Lalo na't nang sumulyap siya sa labas ng bintana, nakita niyang nakatayo sa malayo si Kapitan Mando, nakatitig sa kanilang bahay na tila nagmamasid. Kinagabihan, muling bumalik si Ramon sa puno ng talisay. Doon ay muling nagpakita ang mabuting engkanto. Bata, wika ng engkanto, natutuwa akong makita na ang inyong pamilya ay nagiging masigla at maligaya. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng tao ay matutuwa sa iyong kaligayahan. May mga matang puno ng inggit at may pusong sakim na maghahangad ng inyong biyaya. Paano po namin mapapangalagaan ang regalong ibinigay ninyo? Tanong ni Ramon, may kaba sa kanyang tinig. Ngumiti ang engkanto, ngunit ang kanyang mga matay seryoso. Huwag kayong maging sakim. Ibahagi ang inyong biyaya sa mga karapat-dapat. Ngunit huwag ninyong ipapaalam ang pinagmulan ng inyong yaman, lalo na sa mga pusong marumi. At kapag dumating ang oras ng panganib, tandaan mo, tatawagin mo lamang ang aking pangalan. Kinagabihan, nakatulog si Ramon at nagkaroon ng isang panaginip. Nakita niya si Kapitan Mando, nakatayo sa harap ng kanilang bahay, may hawak na itak at pilit binubuksan ang kanilang pintuan. Sa likod nito, nakapila ang mga kapitbahay na uhaw sa kanilang bigas. Pagising niya, nagumapaw ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang darating ang oras na susubukin sila. At sa bawat halakhak ng mga tsismosa at sa bawat titig ng kapitan, unti-unting lumalapit ang bagyo ng inggit na magbabago sa kapalaran ng kanilang pamilya. Sa mga sumunod na araw, lalong naging usap-usapan sa buong baryo ang biglang pag-angat ng pamilya ni Mang Elias. Kahit sino ang makasalubong nila sa palengke o sa kapilya, hindi maiwasang mapansin ang mas maayos nilang pananamit at masiglang pangangatawan.
Ngunit kung ang iba'y namamangha, si Kapitan Mando ay lalong nagdududa. Sa kanyang isipan, hindi pwedeng sipag at tiyaga lamang ang dahilan. Tila ba may tinatagong hiwaga ang pamilya ni Elias at iyon ay nais niyang mapasakamay. Isang gabi, nagpasya si Kapitan Mando na lihim na sundan si Ramon. Napansin niyang tuwing dapit hapon ay laging nawawala ang binata at napapadpad malapit sa puno ng talisay. Bakit kaya laging doon siya nagpupunta? Bulong ni Mando sa sarili habang nakatago sa anino ng mga puno. Mula sa kanyang pinagtataguan, nasilayan niya si Ramon na nakaupo sa lilim ng talisay. Ngunit laking pagtataka niya nang bigla na lamang lumiwanag ang paligid. Isang malamlam na sinag na tila galing sa buwan ngunit mas maliwanag at mas maganda. At doon bahagyang nasilayan ng isang aninong bumabalot sa binata, ang anyo ng engkanto, bagaman hindi lubos na malinaw sa kanyang mga mata. Ang nakita lamang niya ay liwanag na tila ginto at kumikislap na anyo. Nangilabot si Kapitan Mando, ngunit kasabay ng kilabot ay sumibol ang kasakiman. Kaya pala, may espiritu silang pinapanigan. Kung makukuha ko ang biyayang iyon, ako ang magiging pinakamakapangyarihan sa buong baryo. Kinabukasan, tinawag ni Kapitan Mando ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Sa ilalim ng puno ng niyog sa kanyang bakuran, ibinulalas niya ang kanyang plano. Alam kong may tinatagong hiwaga ang pamilya ni Elias. May kakaibang nilalang na nagbibigay ng kanilang kasaganaan. Kailangan nating malaman kung ano iyon at maagaw sa kanila. Paano, Kapitan? Tanong ng isa. Hindi kaya delikado kung engkanto ang kanilang kasama? Ngumisi si Mando at itinuro ang isang sako ng asin at bote ng langis na pinagpampahid ng mga albularyo. Huwag kayong matakot. Lahat ng nilalang, kahit engkanto, ay may kahinaan. At kung kinakailangan, pipilitin natin ang pamilya ni Elias na ilabas ang kanilang sekreto. Samantala, sa kanilang kubo, hindi mapakali si Aling Marta. Napansin niyang dumarami ang mga taong palihim na nakatingin at nakangisi tuwing sila'y dumaraan. Lalong nadagdagan ang kanyang kaba nang minsang marinig ang dalawang babae na nagbubulungan. Hindi normal ang bigas nila. May halong engkanto siguro yan. Baka nga sumpain pa tayo kapag nakikisalamuha sa kanila. Lumapit siya kay Mang Elias na nooy nag-aayos ng kanilang mga ani. Elias, baka dapat nang huminto tayo. Baka mapahamak tayo sa mga tsismis. Ngunit hinaplos lamang ni Elias ang balikat ng asawa. Marta, tandaan mo, galing ito sa kabutihan. Huwag tayong matakot basta't wala tayong ginagawang masama at isa pa, may pangakong proteksyon ang engkanto para sa atin. Bagaman may takot pa rin sa puso, pinilit ni Aling Marta na maniwala. Kinagabihan, muling nagpakita ang mabuting engkanto kay Ramon. Ngunit ngayong pagkakataon, mas seryoso ang kanyang tinig. Ramon, wika niya. Nararamdaman ko ang madilim na hangarin ng ilan sa inyong mga kapitbahay. May pusong puno ng kasakiman na nagbabalak agawin ang biyayang ibinigay ko sa inyo. Napatungo si Ramon. Kapitan Mando po ba? Tahimik lamang ang engkanto, ngunit ang kanyang tingin ay sapat ng sagot. Paano po namin maipagtatanggol ang aming pamilya? Tanong ni Ramon. Mula sa kanyang palad ay muling lumitaw ang isang maliit na bato na kumikislap sa liwanag. Ito ang bato ng katapatan. Kapag may taong nagtangkang magnakaw o gumawa ng masama laban sa inyong pamilya, ilagay mo ito sa inyong pintuan. Lilitaw ang tunay na anyo ng kanilang puso. Tinanggap iyon ni Ramon na may paggalang at iningatan ng husto. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, si Kapitan Mando ay handa na sa kanyang plano. Sa gabing paparating, kasama ang kanyang mga tauhan, magtutungo sila sa bahay ni Mang Elias upang sapilitang tuklasin ang lihim ng kanilang kasaganaan. At sa ilalim ng malamlam na buwan, nagsimula ng umihip ang hangin.
Tila ba senyales ng papalapit na bagyo ng kasakiman at panganib. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Ang mga kuliglig ay tila sabay-sabay na umaawit at ang malamig na hangin ay dumadampi sa mga pawid ng bawat tahanan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may naglalakad na mga anino, mga tauhan ni Kapitan Mando, dala ang mga sako ng asin, bote ng langis at matatalas na bolo. Si Kapitan mismo ang nangunguna, ang mukhay matigas at ang mga matay naglalagablab sa kasakiman. Ngayong gabi, bulong niya, matutuklasan ko ang sekreto ng pamilya ni Elias at sa oras na makuha ko iyon, ako na ang magiging pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa buong lugar. Samantala, si Ramon ay hindi mapakali. Habang nakahiga, muling bumalik sa kanyang alaala ang babala ng engkanto. Kinuha niya mula sa baul ang bato ng katapatan at agad itong isinabit sa ibabaw ng pintuan ng kanilang kubo. Narinig iyon ni Mang Elias. "Anong ginagawa mo, anak?" "May babala po ang engkanto. May mga taong balak tayong saktan," sagot ni Ramon, mahigpit ang kapit sa bato. "Hindi ko alam kung kailan, pero ramdam kong ngayong gabi na iyon." Nagkatinginan sina Mang Elias at Aling Marta. Hindi man nila lubos maunawaan ang hiwaga, alam nilang kailangang maghanda. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig sila ng mga yabag sa labas. Sunod-sunod, parang mga paa ng hayop na dumadagundong sa lupa. "Buksan ninyo ang pintuan," sigaw ni Kapitan Mando. "Kami narito para siyasatin ang inyong tahanan." Nagkagulo ang mga bata. Si Liza at Boyet ay agad na niyakap ni Aling Marta. Ngunit mahigpit na tinapik ni Mang Elias ang balikat ng kanyang asawa. "Huwag kayong matakot, may Diyos at may nagbabantay sa atin." Nagpatuloy ang malalakas na katok. "Elias, huwag mo kaming piliting pasukin kayo ng sapilitan." Sa puntong iyon, biglang nagliwanag ang bato ng katapatan na nakasabit sa pintuan. Ang liwanag nito'y kumalat at tumama sa mukha ni Kapitan Mando at ng kanyang mga kasama. Isa-isa silang napaurong. Ang ilan sa mga tauhan ay napahiyaw sapagkat sa liwanag ay nagpakita ang anino ng kanilang mga puso. Itim at mabahong usok na bumabalot sa kanila. "Ano yan?" sigaw ng isa. "Parang may sumpa," bulalas ng iba. Ngunit si Kapitan Mando ay hindi umatras. Sa halip ay lalo siyang nagngit-ngit. "Huwag kayong matakot. Pakitang tao lang ang mga Elias na yan. May nilalang na kumakampi sa kanila at iyon ang nais kong makita." Agad niyang sinabuyan ng asin ang paligid, umaasang magpapakita ang engkanto. Ngunit ang asin ay kumalat lang sa lupa, tila walang epekto. At sa mismong sandaling iyon, mula sa likod ng puno ng talisay, isang malamlam na liwanag ang dahan-dahang umangat. Lumulutang ito at kasabay ng pag-ihip ng hangin, unti-unting lumitaw ang magandang engkanto. Ang kanyang anyo ay maliwanag at marikit, at ang kanyang tinig ay dumagundong sa paligid. "Kapitan Mando, ang kasakiman ay bulag na bulag sa iyong mga mata. Ang biyayang ibinigay ko sa pamilyang ito ay ganti sa kanilang kabutihan. Hindi ito para sa pusong makasarili at puno ng kasamaan." Nanginig ang ilan sa mga tauhan at ang iba'y nagsitakbo palayo, hindi na nagawang lumingon. Ngunit ang kapitan ay naggingit-ngit. "Kung hindi mo ito ibibigay sa akin, kukunin ko ito sa paraang alam ko." Sabay taas ng kanyang bolo at akmang susugod sa pamilya. Bago pa man makalapit si kapitan, biglang lumakas ang liwanag mula sa engkanto. Tumama ito sa kanyang katawan at siya'y napaatras, bumagsak sa lupa na parang tinamaan ng kidlat. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang matay puno pa rin ng kasakiman. "Hindi pa ito nagtatapos," aniya, sabay gapang palayo, galit na galit at puno ng puot. Sa pagkakahulog ng kapitan, nanahimik ang paligid. Ang pamilya ay nakayakap sa isa't isa.
at si Ramon ay nakatingin sa engkanto na nakalutang pa rin sa liwanag. Ngunit tandaan ninyo, wika ng engkanto, ang kasamaan ay hindi madaling nawawala. Si Kapitan ay babalik at magbabalak ng mas masahol pa. Kaya't kailangang maging matatag ang inyong pamilya. At sa gabing iyon, nagsimula na ang tunay na pagsubok para sa pamilya ni Mang Elias. Pagkalipas ng ilang gabi, mula nang mabigo si Kapitan Mando sa kanyang tangkang pasukin ng tahanan ni Mang Elias, lalo lamang siyang nabalot ng matinding galit at kasakiman. Sa bawat paggising niya, hindi mawala sa kanyang isipan ang liwanag ng engkanto at ang ginto't biyayang nakalaan para sa pamilya. Para bang isang sugat na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala at hindi niya mapigilang kamutin hanggang sa ito'y dumugo. Isang gabi, tinawag niya ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan sa baryo. Hindi na mga pangkaraniwang tauhan, kundi mga taong kilala sa kanilang kakaibang kaalaman sa kababalaghan. Si Albularyong Fidel, isang matandang manggagamot na dati nang naakusahan ng paggamit ng itim na orasyon. Si Aling Sebia, isang matandang babae na kilala bilang mangkukulam na takot lapitan ng mga bata. At si Katurong, isang taong bundok na bihasa sa mga ritual ng sinaunang anito. Sa ilalim ng madilim na langit, sa likod ng kanyang malaking bahay, nagtipon sila habang may nakalatag na mesa na puno ng alay, dugo ng manok, alak at mga halamang pinaniniwalaang pangontra sa mga engkanto. Hindi sapat ang lakas ng tao para agawin ang kanilang sekreto, sabi ni Fidel habang pinapahid ang dugo sa kanyang mga daliri. Ngunit kung magsasama-sama ang ating mga kaalaman, malalampasan natin ang proteksyon ng engkanto. Ang engkanto'y hindi basta-basta nilalang, singit ni Katurong. Sila'y mga bantay ng kalikasan at ang kanilang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa atin. Ngunit, at tumingin siya kay Kapitan Mando, kung ang motibo'y kasakiman, maaaring bumalik sa atin ang sumpa. Hindi nagpatinag si Mando. Hindi ako naniniwala sa sumpa. Ang mahalaga, makuha ko ang kapangyarihan. Gawin ninyo ang lahat ng ritual na kailangan. Sa oras na mapasa akin ang lihim, kayo'y hindi malilimutan sa gantimpala. Samantala, sa kubo ni Mang Elias, ramdam ni Ramon ang kakaibang simoy ng hangin. Ang punong talisay ay tila umuungol at ang mga dahon ay nagsasalpukan na para bang may babala. Lumabas siya at tumingin sa langit. Doon ay muli niyang nasilayan ang engkanto, nakalutang at tila malungkot ang anyo. Ramon, wika ng engkanto, hindi pa tapos ang panganib. Ang kapitan ay humingi ng tulong sa mga taong naglalakad sa madilim na landas. Ang kanilang ritual ay kayang sirain ang harang na inilagay ko sa inyong pamilya. Nakakakaba po ang sinasabi ninyo, sagot ni Ramon. Ano po ang dapat naming gawin? Ngumiti ang engkanto, ngunit may bigat ang kanyang mga mata. Hindi kayo dapat sumuko sa kabutihan. Sa susunod na mga araw, masusubok hindi lamang ang inyong katatagan, kundi pati ang inyong pagkakaisa bilang pamilya. Tandaan mo, Ramon, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakikita sa ginto o pagkain, kundi sa tibay ng puso. Muling ipinalam ni Ramon ang lahat sa kanyang mga magulang. Nagpulong sila sa loob ng kanilang kubo. Kahit anong mangyari, hindi natin ipagkakanulo ang ating sekreto, maring wika ni Mang Elias. Ngunit si Aling Marta ay di mapigil ang kaba. Elias, paano kung totoong makabalik sila at mas malakas na ngayon? Paano kung pati ang ating mga anak ay madamay? Yumakap si Elias sa kanyang asawa. Huwag kang mangamba, may bantay tayo. At higit sa lahat, may pananampalataya tayo. Si Ramon naman ay mahigpit na kumapit sa bato ng katapatan. Batid niyang ito ang magiging sandata nila sa mga susunod na araw. Sa kabilang dako, nagsimula na ang nakatatakot na ritual ni na Kapitan Mando. Sa ilalim ng bilog na buwan, inalay nila ang dugo ng 3 manok at sinunog ang mga dahon ng halamang kinatatakutan ng mga engkanto.
Sa ngalan ng kadiliman, tanggalin ninyo ang harang ng inyong kapwa. Sigaw ni Fidel habang inuusal ang kanyang orasyon. Sa kapangyarihan ng lupa at hangin, buksan ang daan sa aming nais, dagdag ni Katurong. At sa pag-ikot ng usok, tila may naramdaman silang pagyanig sa lupa. Ang liwanag ng buwan ay saglit na nagdilim, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbago ng anyo. Naging tila mabigat at puno ng puot. Ngumiti si Kapitan Mando. Maghanda kayo, Elias. Sa susunod na gabi, ang lahat ng sa inyo ay magiging akin. Habang ang pamilya ni Elias ay payapang natutulog, walang kamalay-malay sa bigat ng ritual na isinagawa, ang mabuting engkanto ay nagbabantay mula sa kanyang punong talisay. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Dahil ang kasakiman ng tao, kapag sinamahan ng kadiliman, ay maaaring maging mas mabagsik kaysa sa anumang nilalang ng kalikasan. Madilim ang buong baryo ng gabing iyon. Ang mga aso ay tahol ng tahol. Ang mga pusa ay nagtatakbuhan na parang may hinahabol na anino. At ang hangin ay may dalang kakaibang lamig na dumidiretso sa buto. Sa loob ng kubo ni Namang Elias, mahimbing na natutulog sina Liza at Boyet. Samantalang si Aling Martay nagdarasal ng palihim. Hawak ang maliit na krusipyo. Si Ramon na may hindi mapakali. Parang may mabigat na aninong bumabalot sa kanyang dibdib. Bandang hating gabi, mula sa malayo, may mga aninong unti-unting lumapit. Si Kapitan Mando, kasama sina Fidel, Aling Sebia at Katurong ay naroon. May dalang mga anting-anting, langis na itim at pulbos na nakalagay sa isang sisidlan. Ngayong gabi, babagsak ang harang ng engkanto, bulong ni Fidel habang hawak ang kanyang baston. Nagawa na natin ang ritual. Ang kanilang proteksyon ay unti-unti nang hihina. Ngumisi si Kapitan Mando. Kung ano man ang itinatago nila, akin na iyon bago sumikat ang araw. Nang makarating sila sa harap ng bahay ni Mang Elias, nagsimula nang magsalita ng dasal si Aling Sebia. Ang kanyang boses ay paos, ngunit mabigat, para bang nagmumula sa ilalim ng lupa. Mga espiritu ng kadiliman, buksan ninyo ang pintuang tinakpan ng liwanag. Hayaan ninyong makita namin ang sekreto ng kanilang kayamanan. Biglang kumislap ang bato ng katapatan sa ibabaw ng pintuan. Ngunit sa halip na lubos na itaboy ang kasamaan gaya ng dati, ang liwanag nito ay tila nahaharangan, parang pilit na pinipigil ng isang di makitang kamay. Nagising si Ramon at dali-daling bumangon. Nakita niya ang bato na kumikislap at nanginginig. "Tatay! Nanay! Narito na sila!" sigaw niya. Agad bumangon si Mang Elias, hawak ang itak na gamit sa bukid at itinayo sa may pintuan. Hindi sila makakapasok basta-basta. Ngunit sa labas, lalo pang lumakas ang tinig ni Fidel. "Huwag kayong tatakbo, Elias. Alam naming may engkanto kayong kinukupkop. Ilabas ninyo ang sekreto." Sa mismong sandaling iyon, umihip ang malakas na hangin. Ang punong talisay ay tila lumulundo. At mula roon ay lumitaw ang mabuting engkanto, nakalutang at kumikislap ang anyo. "Mando," dumagundong ang kanyang tinig. "Hindi mo alam ang iyong pinaglalaruan. Ang iyong kasakiman ay nagdadala ng kapahamakan hindi lamang sa iyo, kundi sa buong baryo." Ngunit natawa si Kapitan. "Hindi ako natatakot sa iyo. Hindi mo kayang agawin sa akin ang kapangyarihang dapat ay sa akin nakalaan." Inilabas ni Fidel ang isang bote ng langis at ibinuhos ito sa lupa. Pagdakay lumitaw ang makapal na usok at mula rito ay sumulpot ang mga aninong hugis tao na walang muka. Ang mga ito ay naglakad papalapit sa bahay ni Elias, parang mga bangungot na buhay. Niyakap ni Aling Marta ang mga bata, nanginginig sa takot. "Elias, paano kung makapasok sila?" "Huwag kang mangamba," sagot ni Elias,
mahigpit ang kapit sa itak. Habang buhay ako, hindi sila makakadapo sa ating tahanan. Si Ramon na may kumapit sa bato ng katapatan at sumigaw, "Engkanto, tulungan ninyo kami." Biglang lumakas ang liwanag ng bato. Ang mga aninong nilalang ay natupok ng liwanag at nagsisigaw bago naglaho, tila abo na tinangay ng hangin. Ngunit si Kapitan Mando, sa halip na umatras, ay lalo pang nagngit-ngit. "Hindi ninyo ako matatalo. Hanggat hindi ko nakukuha ang kayamanan ninyo, hindi ako titigil." Muling nagsalita ang engkanto, nakatingin sa pamilya. "Hindi ito ang huli. Magbabalik siya ng mas malakas at mas madilim. Kailangan ninyong maging handa sapagkat ang kasakiman ng tao ay walang hangganan." Ang kanyang tinig ay malamig ngunit malinaw. "Ramon, ikaw ang dapat maging tagapagtanggol ng inyong pamilya. Hindi lamang sa pamamagitan ng lakas kundi ng puso. Huwag mong kalilimutan, ang kabutihan ang pinakamakapangyarihang sandata." Sa gabing iyon, nagapi nila ang unang pagsalakay. Ngunit batid nilang ito'y simula lamang ng mas mabigat na unos na darating. Pagkatapos ng unang pagsalakay na hindi nagtagumpay, si Kapitan Mando ay lalong nagngit-ngit sa pagkatalo. Ang kanyang galit ay hindi na lamang nakatuon sa pamilya ni Mang Elias, kundi pati na rin sa mabuting engkanto na kanyang kinatatakutan, ngunit pinipilit niyang hamunin. Sa kanyang isipan, kung hindi niya kayang talunin ang engkanto ng diretsahan, gagamitin niya ang pinakamatinding sandata ng tao, panlilinlang at tsismis. Kinabukasan, sa gitna ng pamilihan, maaga nang nagpakalat si Kapitan Mando ng mga bulong-bulungan. Habang bumibili ng isda si Aling Rosa, asawa ng kapitan, nilapitan niya ang ilang kababaihan. "Alam ba ninyo," sabi niya, "na ang pamilya ni Elias ay gumagamit ng itim na mahika? Nakita mismo ng aking asawa na may mga aninong nilalang sa kanilang bahay kagabi." "Talaga ba?" sagot ng isa habang nanlalaki ang mata. "Oo, at hindi lamang iyon," dagdag ni Rosa, sabay bulong. "Baka ginagamit nila ang engkanto upang sumpain ang mga kapitbahay na naiinggit." Agad na kumalat ang tsismis sa buong baryo. Ang mga dating humahanga sa pamilya ni Elias ay nagsimulang mag-alinlangan. May mga ina na pinagbawalan ng kanilang mga anak na makipaglaro kina Boyet at Liza. May mga nagkakabitbahay na dati bumibili ng gulay kay Mang Elias, ngayoy lumalayo na parang may nakahahawang sakit. Maging ang mga pinakamatatanda sa baryo ay nagkaroon ng alinlangan. Kung totoo ngang engkanto ang kumakampi sa kanila, baka nga sumpain tayong lahat kung hindi tayo mag-iingat, wika ng isang lolo sa kapilya. Baka dapat nang ipatawag si Elias at ang kanyang pamilya para humarap sa mga taga-baryo, dagdag ng isa. At tulad ng inaasahan, si Kapitan Mando ang nagmungkahing siya ang manguna. "Bilang inyong kapitan, responsibilidad kong tiyakin na ligtas tayo. Hindi natin dapat hayaan na isang pamilya lamang ang nagtatago ng lihim na maaaring magdala ng panganib sa atin lahat." Samantala, sa kanilang kubo, ramdam ni Aling Marta ang pagbabago. Ang mga kapitbahay na dati nakikipagkwentuhan sa kanya ay umiiwas na. Kahit ang mga batay iniiwasan ang kanyang mga anak. Elias, ani Marta, halos lumuha. Hindi na natin alam kung kanino pa tayo lalapit. Parang lahat ay bumabalikwas na sa atin. Si Mang Elias naman ay tahimik. Hawak ang kanyang itak habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Darating talaga ang oras na susubukin tayo. Huwag kang mangamba, Marta. Basta't wala tayong ginagawang masama, mananatili tayong matatag. Ngunit si Ramon ay may apoy na sa dibdib. "Tay, hindi ba't kailangan nating lumaban? Kung patuloy na maniniwala ang mga tao kay Kapitan, baka isang araw ay buong baryo na ang sumugod dito." Kinagabihan, muling nagpakita ang mabuting engkanto kay Ramon. Ngayon ay hindi na siya lamang ang nakita.
kundi pati sina Mang Elias at Aling Marta. Nakatayo ang engkanto sa ilalim ng talisay, kumikislap ang anyo at may ngiting may halong lungkot. "Mag-aanak," wika niya. "Darating ang panahon na hindi lang kasamaan ng iilang tao ang haharapin ninyo, kundi ng buong pamayanan. Ang kasinungalingan ay mabilis kumalat at mas mabilis paniwalaan kaysa sa katotohanan." "Paano po namin sila mapapaniwala?" tanong ni Aling Marta, halos humahagulhol. "Kailangan ninyong ipakita na ang kabutihan ay hindi kailanman matatalo ng paninirang puri," sagot ng engkanto. "At ikaw, Ramon, oras na para matuto ng mas mataas na kaalaman. Ikaw ang magiging tagapagdala ng aking biyaya." Mula sa kanyang palad ay lumabas ang isang maliit na sisidlan ng liwanag. Iniabot niya iyon kay Ramon. Ito ang dalisay na butil. Sa oras ng panganib, ito'y magbubukas ng landas para ipakita sa lahat ang katotohanan. Tinanggap ni Ramon ang sisidlan, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Samantala, sa kabilang dako, nakaupo si Kapitan Mando sa harap ng kanyang mesa kasama ang kanyang mga kasamahan. "Handa na ba ang lahat?" tanong niya. "Handa na," sagot ni Fidel. "Bukas ng gabi, ipapatawag natin ang buong baryo. Saka natin sisingilin si Elias at ang kanyang pamilya. Kung hindi nila ibibigay ang kanilang sekreto, sila mismo ang huhusgahan ng kanilang mga kababaryo." Nangiti si Mando, puno ng kasamaan. "Sa wakas, ako na ang magiging tagapagmana ng lahat ng kayamanan nila. At kapag nalugmok sila sa kahihiyan, wala nang makakakampi sa kanila." At sa gabing iyon, habang tahimik ang buong baryo, nagsimula nang umikot ang mga puwersa ng kasinungalingan. Isang bagyong mas mabigat kaysa sa anumang unos ng kalikasan. Kinabukasan, isang mainit na araw ang sumalubong sa buong baryo. Ngunit higit pa sa init ng araw, ang init ng usap-usapan sa mga tao. Mula sa palengke hanggang sa bukirin, iisa ang pinagbubulungan. Ang pulong na ipinatawag ni Kapitan Mando sa gitna ng plaza. Sa wakas, malalaman na natin ang sekreto ng pamilyang Elias. Baka totoo ngang may sumpa ang mga iyon. Kung hindi nila ipagtatapat, baka lahat tayo madamay. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na bumabalot sa hangin at sa bawat bulungan, lalo lamang nadadagdagan ang pangamba ng mga tao. Sa hapon, nagtipon ang buong baryo. Ang matatanda, mga magsasaka, kababaihan, pati mga batay na roroon, nakaupo sa paligid ng plaza. Ang kapilya na karaniwang lugar ng pagdarasal ay ngayon tila naging hukuman. Sa gitna, nakatayo si Kapitan Mando, nakasuot ng kanyang pinakamagarang barong, hawak ang kanyang baston na para bang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Katabi niya sina Fidel, Aling Sebia at Katurong, na lahat ay may seryoso at madidilim na tingin. Maya-maya ay dumating sina Mang Elias at Aling Marta, kasama si Ramon at ang dalawang bata. Tahimik silang umupo sa gitna. Ramdam ang mga matang nakatutok sa kanila, mga matang puno ng pagdududa, takot at panghuhusga. Tumikhim si Kapitan Mando at nagsimula ng kanyang pananalita. "Mga kababaryo, anya, tinawag ko kayong lahat upang sagutin ang isang napakalaking banta na bumabalot sa atin. Ang pamilya ni Elias ay biglang nagkaroon ng yaman at kasaganaan na lampas sa normal na sipag ng tao. Nalaman ko mismo, may nilalang silang kinukupkop, isang engkanto na maaaring magdala ng kapahamakan sa atin lahat." Nagbulungan agad ang mga tao. Engkanto raw? Baka nga kaya sila biglang umasenso. Hindi kaya tayo'y isusumpa kung hindi sila titigil? Itinuro ni Mando ang pamilya. "Elias, ipagtapat ninyo sa lahat ng tao. Ano ang inyong lihim? Ano ang kapangyarihan na itinatago ninyo?" Tahimik lamang si Mang Elias, ngunit matatag ang kanyang tindig. "Kapitan, mga kababaryo, wala kaming itinatagong kasamaan.
Ang aming kasaganaan ay bunga ng kabutihan at biyayang ipinagkaloob sa amin. Ngunit hindi ito sumpa, ito'y pagpapala. "Bulaan!" sigaw ni Aling Sebia, sabay turo kay Elias. "Narinig ko mismo ang mga nilalang na umuugong sa paligid ng inyong kubo. Hindi normal iyon. Sila'y may kaalyadong nilalang na hindi dapat pinagkakatiwalaan. Kung hindi ninyo ipagtatapat," dagdag ni Fidel, "baka madamay tayong lahat. Ang engkanto ay mapanganib." "Mga kababaryo," sigaw ni Kapitan Mando, "kung sila'y tunay na malinis, ipakita nila sa atin ang kanilang sekreto ngayon din. Kung hindi, sila'y dapat nating palayasin mula sa ating baryo bago pa tayo lahat magdusa." Isang malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw. Ang iba'y sumasang-ayon, ang iba nama'y natatakot ngunit nananahimik. Si Aling Marta ay halos lumuha. "Elias, paano kung paalisin nila tayo? Paano kung maniwala sila sa mga kasinungalingan?" Ngunit tumayo si Ramon, hawak ang dalisay na butil na ibinigay ng engkanto. Ang sisidlan ay kumikislap sa kanyang palad. "Mga kababaryo," sigaw niya, "oras na upang makita ninyo ang katotohanan." Pinuksan ni Ramon ang sisidlan at mula roon ay lumabas ang napakaliwanag na sinag. Ang liwanag ay kumalat sa buong plaza at lahat ng naroroon ay natamaan nito. Ang mga may pusong dalisay ay naliwanagan ang mukha. Nakita silang payapa at malinis. Ngunit ang mga pusong puno ng kasinungalingan at kasakiman ay natakpan na makapal na anino. Si Kapitan Mando ay napatigil. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagpakita ng maitim na usok na lumalabas mula sa kanyang katawan, tanda ng kanyang kasakiman. Gayon din ang kanyang mga kasamahan, si Fidel, Aling Sebia at Katurong. Lahat sila'y lumitaw ang maitim na anino ng kanilang mga puso. Nagulat ang buong baryo. "Diyos ko, si Kapitan Mando pala ang may pusong masama. Nililinlang lamang niya tayo." Ang pamilya ni Elias, sila pala'y binibiyayaan ng kabutihan. Hindi makapagsalita si Kapitan Mando. Pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha, ngunit lalong lumalakas ang aninong bumabalot sa kanya. Ang kanyang mga tauhan ay nagsitakbuhan, takot sa kanilang sariling nilantad na kasamaan. Ngunit bago pa siya tuluyang mapahiya, sumigaw siya ng ubos lakas. "Hindi pa tapos ito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang kayamanan na dapat ay akin." At sa isang iglap, tumakbo siya palayo. Iniwan ang baryo na gulong-gulo at nanginginig sa mga nasaksihan. Ang pamilya ni Elias ay nakatayo sa gitna at ang buong baryo ay dahan-dahang lumapit. Ngayon unti-unti nilang naunawaan ang katotohanan. Ngunit alam ng lahat, lalo na ni Ramon, na hindi pa tapos ang laban. Dahil ang kasakiman ni Kapitan Mando ay hindi madaling mapapawi. Matapos ang pulong sa baryo kung saan nalantad ang kasamaan ni Kapitan Mando, pansamantalang bumalik ang kapayapaan. Ang mga tao'y humingi ng tawad kina Mang Elias at Aling Marta dahil sa kanilang pagdududa. "Patawarin ninyo kami," wika ng isang matandang babae. "Nabulag kami sa mga kasinungalingan ng kapitan. Kung hindi sa inyo at inyong anak, baka tuluyan na kaming nasadlak sa dilim," dagdag ng isa. Ngunit sa kabila ng pagbabalik ng tiwala ng mga kababaryo, ramdam ng lahat na hindi pa tapos ang lahat. Si Kapitan Mando ay tuluyang naglaho mula sa baryo matapos ang kanyang kahihiyan. At kung saan man siya nagtungo, tiyak na naghahanda ito ng mas mabigat na balak. Sa isang liblib na gubat, malayo sa baryo, naglalakad si Kapitan Mando. Ang kanyang mga matay puno ng puot at ang kanyang mukha ay bahagyang may bakas ng usok na iniwan ng liwanag ng dalisay na butil. "Hindi ako matatapos ng ganito," bulong niya, halos baliw na sa galit. "Kung hindi ko makukuha ang biyaya ng engkanto, mas pipiliin kong magtaglay ng lakas mula sa kadiliman.
Sa kanyang paglalakbay, narating niya ang isang kuweba na ayon sa alamat ay tirahan ng mga sinaunang nilalang na tinakwil ng langit. Doon, kanyang sinalubong ang malamig na hangin at halakhak ng mga espiritu. Kapitan Mando, isang boses na parang bulong ng libu-libong kaluluwa ang sumalubong. Handa ka bang isuko ang iyong kaluluwa kapalit ng lakas? Ngumisi siya. Ano man ang kapalit, tatanggapin ko. Ang mahalaga'y mapa sa akin ang kapangyarihan upang durugin ang pamilyang iyon at ang kanilang engkanto. Mula sa dilim ay lumabas ang isang nilalang. Malaki, maitim at may mga matang pula na tila naglalagablab. Isang engkanto ng kadiliman, isang nilalang na matagal nang nakakulong sa loob ng kuweba. Ibibigay ko sa iyo ang lakas na hinahangad mo, wika ng nilalang. Ngunit sa oras na ikaw ay mamatay, ang iyong kaluluwa ay akin. Wala akong pakialam, sigaw ni Mando, sabay abot ng kanyang kamay. At sa isang iglap, pumasok ang apoy ng kadiliman sa kanyang katawan. Niyugyug siya ng matinding sakit, ngunit matapos ang ilang sandali, tumayo siyang muli. Mas malakas, mas mabagsik at ang kanyang mga matay namumula na parang naglalagablab na baga. Ilang araw ang lumipas bago siya muling nagpakita sa baryo, ngunit hindi na siya ang dating Kapitan Mando. Ang kanyang presensya ay mabigat at bawat yapak niya ay tila nagpapakilos sa hangin. Naglakad siya sa gitna ng plaza at agad nagtakbuhan ang mga tao papasok sa kanilang mga bahay. Ang mga batay na paiyak at ang mga matatanday lumuhod sa takot. Elias, dumagundong ang kanyang tinig, halos hindi na tinig ng tao. Lumabas ka at ihanda ang iyong pamilya. Ngayon ay kukunin ko na ang lahat ng biyayang ibinigay sa inyo. Sa kubo, ramdam ng lahat ang nanginginig na lupa at ang bigat ng hangin. Si Ramon ay agad kumapit sa dalisay na butil. Ama, dumating na ang oras. Siya ay hindi na ordinaryong tao. Pinili niyang maging alipin ng kadiliman. Tumayo si Mang Elias, hawak ang kanyang itak. Kung ganoon, hindi na lang ito laban para sa ating pamilya, kundi laban para sa buong baryo. Si Aling Martay niyakap ang kanyang mga anak. Kung ito na ang huling gabi, lalaban tayong magkakasama. Biglang lumitaw ang mabuting engkanto sa tabi ng talisay. Ang kanyang anyo'y mas maliwanag kaysa dati, na tila hinahanda ang kanyang buong kapangyarihan. Ramon, oras na. Ang laban na ito'y hindi na simpleng pagtutol sa kasakiman, kundi labanan ng liwanag at dilim. Tandaan mo, ang kapangyarihan ng kadiliman ay malakas, ngunit ito'y lumalakas lamang kung pinapakain ng takot at galit. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga ito. Humigpit ang kapit ni Ramon sa dalisay na butil. Naiintindihan ko po, hindi kami susuko. At sa gabing iyon, nagsimula ang pinakamalaking pagsubok na haharapin ng kanilang pamilya. Ang huling pag-atake ng kapitan na ngayon naging halimaw ng kasakiman. Sa gabi ng pagdating ni Kapitan Mando, ang buong baryo ay binalot ng takot. Ang mga bahay ay isinara, ang mga tao'y nagkulong sa loob, at ang plaza na dati puno ng tawanan ay ngayon nilamon ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang pag-ugong ng hangin at ang mabigat na yabag ng kapitan na ngayon isa ng nilalang ng kadiliman. Ang kanyang anyo'y halos hindi na makilala. Matay naglalagablab na pula, balat na tila sinunog ng apoy at tinig na dumadagundong na parang kulog. Elias! Ramon! Lumabas kayo! Sigaw niya. Ngayon ay magtatapos ang lahat. Mula sa kanilang kubo, magkasamang lumabas sina Mang Elias, Aling Marta, Ramon at ang mga bata. Kahit nanginginig, matatag ang kanilang tindig. Sa kanilang harapan, nakalutang ang mabuting engkanto, kumikislap ang liwanag na tila bituin sa gitna ng gabi. Kapitan Mando! Sigaw ni Mang Elias. Hindi mo kailanman makukuha ang aming kalayaan at ang biyayang hindi para sa pusong sakim. Ngumisi si Mando,
Isang ngising halos hindi na pangtao. Kung ayaw ninyong ibigay, dudurugin ko kayo at kukunin ko iyon sa pamamagitan ng aking bagong lakas. Sa isang iglap, sumugod si Mando. Ang lupa'y yumanig sa bawat yapak niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula rito'y lumabas ang itim na apoy na naglalagablab, tumama sa harap ng pamilya. Ngunit agad kumilos ang engkanto, kumalat ang kanyang liwanag at nagkaroon ng harang na nagbawas ng bagsik ng apoy. "Ramon!" sigaw niya. "Gamitin mo ang dalisay na butil. Ito ang susi upang mapuksa ang dilim." Agad na itinaas ni Ramon ang sisidlan. Mula rito ay lumabas ang liwanag na mas maliwanag kaysa sa buwan. Tumama ito kay Mando at sandaling napatras ang kapitan. "Ah!" sigaw niya, hawak ang kanyang dibdib. "Hindi ninyo ako matatalo." Habang patuloy ang sagupaan, muling naglabas ng itim na apoy si Mando at itinapon kay Ramon. Ngunit bago pa ito tumama, agad na sumugod si Mang Elias at itinapat ang kanyang katawan upang protektahan ang anak. "Tay!" sigaw ni Ramon. Tinamaan si Elias ng apoy at napahandusay, ngunit sa kanyang mga matay bakas ang tapang at pag-ibig. "Ramon, huwag kang bibitaw. Ikaw ang pag-asa." Galit at luha ang bumalot kay Ramon, ngunit naalala niya ang babala ng engkanto. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot at galit. Kaya't huminga siya ng malalim, pinawi ang galit at pinuno ang puso ng pag-ibig para sa kanyang pamilya. Muling nagningning ang dalisay na butil. Ngayon, hindi na lamang ito liwanag. Ito'y naging bugso ng dalisay na enerhiya. Nagmula hindi lang sa engkanto, kundi sa puso ni Ramon at ng kanyang pamilya. Lumakas ang liwanag at tinamaan si Kapitan Mando. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliyab mula sa loob. Ang aninong bumabalot sa kanya'y isa-isang naglaho. "Hindi, maaari bang matalo ako ng kabutihan?" sigaw niya habang dahan-dahang bumabagsak. At sa huling iglap, ang kanyang katawan ay naging abo na tinangay ng hangin, kasabay ng huling dagundong ng kanyang tinig. Matapos ang laban, bumalik ang katahimikan. Ang baryo ay nagtipon sa plaza at sa kanilang mga matay bakas ang pagkamangha at pasasalamat. Si Mang Elias ay nakaluhod, sugatan ngunit buhay, niyakap si Ramon. Si Aling Marta at ang mga batay lumapit, lahat ay nagyakapan habang ang engkanto'y nakalutang, ngumiti at nagbigay galang. "Ngayon ay napatunayan ninyo," wika ng engkanto, "na ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan at pagkakaisa ng pamilya. Ang kasakiman ay laging nauuwi sa pagkawasak, ngunit ang kabutihan ay nagbibigay ng buhay." Mula sa kanyang kamay, bumaba ang huling biyaya. Ang puno ng talisay ay namulaklak ng gintong dahon, simbolo ng kasaganaan at proteksyon na hindi na kailanman maaagaw. Muling bumalik ang baryo sa katahimikan at kasaganaan. Ang mga tao'y natuto ng isang mahalagang aral. Ang kasakiman ay nagdadala ng kapahamakan, ngunit ang kabutihan at pagkakaisa ay nagbibigay ng walang hanggang biyaya. At sa ilalim ng punong talisay, patuloy na nagbabantay ang mabuting engkanto, hindi lamang para sa pamilya ni Elias, kundi para sa buong baryo na muling natutong magtiwala sa liwanag ng kabutihan. Wakas.